Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, isang napaka-dakilang biyaya po muli na maka-fellowship ko po yung mga kapatiran ng Santa Rosa Church sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Sa pangalan po ng Panginoon, mag-aaral po muli tayo ng salita po ng Diyos ngayong oras po na ito. Sige, bago po ang lahat, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos. Let's pray po. Diyos manaming banal na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa at lumikha ng lahat ng mga bagay. Muli, Amang Diyos, maraming salamat po sa napakadakilang kaligtasan na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, kami nung una ay mga miserableng mga makasalanan na karapat-dapat lang mapunta ng impyerno. Pero Diyos Ama, sa iyong biyaya at pag-ibig, sa katapusan po ng panahon, tinawag niyo po kami sa katotohanan sa ebanghelyo po ng kaligtasan. Amin po narinig, naunawaan at siya naming sinampalatayanan na sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo ay pinatawad niyo na po yung lahat naming mga kasalanan magpakailanman. Kaya nga, Amang Diyos, maraming salamat po sa napakadakilang pag-asa na makapasok na sa iyong walang hanggang kaharian na malapit na pong dumating. Kami po ay lubos din na nagpapasalamat sa inyo, Amang Diyos, dahil tinipon niyo po kami dito po sa lugar ng Santa Rosa. Narito po yung mga banal na mga kapatiran sa inyong harapan na tinawag po ninyo upang magkatipon sa pamamagitan ng inyong salita. Amang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po na maturuan at magkaroon ng karunungan kung paano kami mamumuhay ng karapat-dapat sa inyong harapan bilang mga anak po ninyo. Pakiusap ngayong oras po nito, Amang Diyos, ingatan niyo po yung pandinig ng mga kapatiran at puso ng bawat isa nang sa gayon ay mapuno po ng napakaraming karunungan at pangako yung aming Kristiyanong pamumuhay alang-alang sa inyong banal na pangalan. Ngayong oras din po na ito, Amang Diyos, may mga kapatiran na habol, ingatan niyo po sila upang makasama namin sila dito sa pakikinig ng inyong salita. At ganoon din po, Diyos Ama, sa mga kapatiran na nahihirapan makapagpatuloy, pakiusap, samahan niyo po palagi sila, punuin ng biyaya at pag-ibig nang sa gayon ay sa susunod na pagkakataon ay makasama rin namin sila sa inyong banal na pagtitipon sa inyong salita. Ngayong oras din po na ito, Amang Diyos, nagmamakaawa yung abang lingkod po ninyo. Naingatan niyo po yung mahina kong bibig na maiayag ko lamang po ang nayon sa iyong banal na kalooban. Ako po sa lahat ng karunungan, kaya pakiusap, samahan niyo po ako sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Magsisimula na kami ngayong oras na ito ng pag-aaral ng salita, Amang Diyos, kahabagan niyo po kami, kaya lamang pong siyang manguna sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Ito po ang lahat ng aming dalangin, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Sige po, buksan po natin ating Biblia sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1 po. So, sa may mga Biblia po, buksan po natin. Share din po natin sa iba kung ano po. Filipos chapter 1, verse 27 to 28. Filipos chapter 1, verse 27 to 28. So, nakita na po ba? So, para ano po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos. So ngayong araw po na ito, yung pagbubulay-bulayan, pag-aaralan po natin, ay tungkol po sa paksa po na ito, sa talatang ito.
Dito po may nabanggit po sa unang parte, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Dito po sa Biblia, yung pinakamahalagang mensahe po ay Ebanghelyo. Okay? Ano po ba yung Ebanghelyo? Ito po yung magandang balita na para sa isang makasalanan ay mapatawad yung lahat niyang kasalanan. Dahil po sa kasalanan, hindi po tayo karapat-dapat makapunta po ng langit. Bawat isa po sa atin ay karapat-dapat lang mapunta ng impyerno. Pero dahil po kay Jesus, pumarito po siya sa sanlibutan. 2,000 taon, nang pumarito siya sa sanlibutan, ibinigay niyo yung kanyang buhay para ipantubos sa lahat nating kasalanan. Kaya ating narinig sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na nung nakaraan natin na kasalanan, yung kasalukuyan, pati po yung sa hinaharap, lahat po yan ay binayaran po ni Jesucristo. Kaya may bawat isa po sa atin, nang mamatay po si Jesus dun sa krus at dinanak niya yung kanyang dugo, tayo po ay nagkaroon ng tunay na kaligtasan po. Diba? Nagkaroon po tayo ng pag-asa sa langit. Kaya nang mamatay si Jesus din po sa krus ng ikatlong araw, siya po ay nabuhay muli. Kaya yung bawat isa rin po sa atin, lahat ng mananampalataya kay Jesucristo, meron din po tayong pagkabuhay na muli. So hindi po ito yung lahat-lahat, mga kapatid. Tama po ba? So meron po tayong pag-asa na magkakaroon din tayo ng pagkabuhay na muli, pagbalik ni Jesucristo, o kapag humarap na po tayo kay Jesucristo. Kaya yung bawat isa po sa atin, meron pong napakadakilang pag-asa sa langit. At yung nakakamangha po dito, yung kaligtasan po na ito ay libre. Di ba? Sino na po yung nalibre po dito? Ang sarap po libre, no? Libre ka sa pagkain, sa mga estudyante, pag nalibre ka ng pamasahe. Alam niyo po, masigit na kakamangha po, yung kaligtasan na meron po tayo ay libre lang po. Di ba? Kaya nga po yung bawat isa po sa atin, makakapunta na po tayo sa langit. Pero di ba kung iisipin po natin, mas maganda kung naligtas na tayo, pumunta na agad tayo ng langit. Di ba? Bakit po? Dito po sa mundong ito, mahirap po yung buhay. Di ba? So, dito po sa mundong ito, dahil sa laman po natin, nararanasan po natin yung sakit, yung pagod. Di ba? Lalong-lalo na po, yung kasalanan pa rin na nananatili sa laman po natin. Di ba? Alam niyo po, ako po, naniniwala po ako, alam ng Diyos na gustong-gusto ko na pumunta ng langit. Wala na po ko hinahantay po dito. Sa totoo lang. Dahil doon po, mabubuhay na ako magpakailanman. Wala nang sakit, wala nang kirot, wala nang alalahanin. Wala na rin pong kasalanan. Di ba po? Naniniwala rin po ako na lahat ng Kristiyano, ito po yung tunay na pag-asa nila. Pero, hindi po tayo pumunta agad ng langit. Di ba? Dahil meron po tayong layunin dito po sa mundong ito kung bakit pa tayo nabubuhay. Mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, hindi po nagtapos doon. Okay? Meron pa tayong pakikipaglaban na hinaharap. Hindi po ito yung pakikipaglaban lang physical. Mas mahalaga pa po dito, kundi yung pakikipaglaban spiritual po. Yung spiritual na pakikipaglaban po na ito, araw-araw, dapat nating alalahanin na nasa pakikipaglaban tayo. Okay? Sa verse 30, yan nabanggit po dito sa verse 30, basahin din natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Yamang taglay ninyo ang gayon din pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. So may mga naligtas, yung mga apostol, di ba, yung mga alagad, mga naunang Kristiyano, maging yung mga Kristiyano po ngayon. Sabi po dito, yamang taglay ninyo ang gayon din pakikipaglaban. Ito po spiritual na digmaan po.
Alam po natin tayo po yung mga anak po ng Diyos. Tama? Pero, lagi nating nakakalimutan na tayo rin ay sundalo ni Kristo. Lagi nating nakakalimutan na araw-araw meron tayong digmaan. Yung pakikipaglaban sa dyablo, laman, at sanlibutan. Higit pa po rito, yung mas mahalaga, yung pakikipaglaban sa mga naliligaw na kaluluwa. Yung mga naliligaw na kaluluwang papuntang impyerno, dinadala po sila ni Satanas papuntang impyerno. Pero tayo pong mga naligtas, nakikipaglaban po tayo para tulungan po silang makabalik sa katotohanan at magkaroon din sila ng tunay na kaligtasan. Kaya yung bawat isa po sa atin, nakikipaglaban po tayo. Dapat ma-remind po tayo palagi nito. Kung magliligtas po tayo ng mga naliligaw na kaluluwa, mapapalawak po natin yung teritoryo po ng Ebanghelyo. Gaya po sa lugar po na ito, alam niyo po ba kung gaano kalawak po yung lugar po na ito? Nung pumasok po kami dito, ano po ba yung subdivision po na ito? West Drive. Alam niyo po ba kung gaano po kalawak po yung West Drive? Tinignan ko rin po sa Google kung ano po yung estimated na population dito po sa Santa Rosa. May idea po kayo? Nung sinerch ko po, 2025, meron pong 506,000 na mga tao, 506,000 na mga estimated na mga tao na naninirahan dito sa Santa Rosa. Sa Laguna po, sino po yung nakakaalam? Sinerch ko rin po kay Google. Noong 2025 po, halos 4 million na po yung mga naninirahan dito sa Laguna. Pero gaano lang ba karami yung mga taong ligtas sa lugar po na ito? Tingin po ninyo. Ito po yung teritoryo na meron po tayo. Sa totoo lang, ito po yung may hawak ng katotohanan. Tama po ba? Pero gaano karaming tao yung nakakaalam ng kaligtasan? Sa buong Pilipinas po, meron po tayong, sinerch ko rin sa Google kagabi, almost 117 million na po tayo sa buong Pilipinas. Nag-report po last time, yung mga naka-attend sa buong Pilipinas na nakarinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng Summer Retreat. Sino po yung nakakaalala kung ilan? Naririnig po ako? Meron po tayong halos 16,000 na nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Pilipinas po. Kaya nga imagine po natin, napakarami pong pupunta pa rin po ng impyerno. Diba? Kaya nang matanggap po natin yung kaligtasan, hindi pa po ito yung katapusan. Kailangan natin magligtas ng iba pang mga tao. Kailangan natin palawakin yung teritoryo ng Ebanghelyo po ng kaligtasan. Sa Santa Rosa, ito lang po yung teritoryo po natin. Kung magliligtas po tayo ng mga tao sa malalapit man o sa malalayo, lalawak yung teritoryo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, meron tayong spiritual na digmaan. Araw-araw po. Okay? Ngayon, para mapalawak natin yung teritoryo ng Ebanghelyo, para po mapalawak natin yung Ebanghelyo ng kaligtasan sa mas marami pa pong lugar, meron pong binanggit dito yung Biblia na kailangan matagpuan sa isang Kristiyano. Sa ating mga naligtas, lalong-lalo na po sa katapusan ng panahon, sa bawat isa po sa atin, sabi po dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Para sa mga ibang tao po, sa mga hindi ligtas, bago po sila makinig, bago sila sumama sa atin sa Bible Seminar, ano po ba yung tinitingnan po nila? Dahil magaling ba tayo magsalita? Pag nag-i-invite mo tayo, sabi mo ni sister, tama po, yung buhay. Yung paraan ng ating pamumuhay. Kung yung pamumuhay po natin may pagbabago, kung yung pamumuhay natin ay nagiging halimbawa sa iba,
maaaring sumama po sila sa atin. Tama po ba? Pero kung wala pong pagbabago, kahit kailan po, hindi sila sasama sa atin. Diba? Kaya ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ngayong oras po nito, mula ngayon po, pag-aaralan po natin, ano po ba yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Yung una po, punta mo natin sa verse 27, Filipos chapter 1 verse 27. Babasahin ko pong muli. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako'y dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Sa gitnang part po, may nabanggit po dito, yung una, sa bandang huling part, sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Kailangan po natin makipagtulungan na may iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Unity. Para makapagligtas po tayo ng maraming kaluluwa, kailangan po natin gumawa na may iisang isipan po. Ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Di ba po sa isang aklat, ito po ang aklat po na ito, madaling pilasin yung isang page. Tama po? Pero pag buong Bible, madaling pilasin o hindi? Hindi po. Di ba? Alam niyo po, gaya po ng bagay po nito, bawat isa po sa atin ay napakahina po. Pero kung sama-sama po tayong gagawa para sa Ebanghelyo, meron tayong isang isipan para sa Ebanghelyo, ito po ay magiging napakalakas at napakatatag po. Kaya kailangan po nating matutunan yung mga bagay po nito, yung spiritual na karunungan po nito, dito po sa church. Tama po? Sa Efeso chapter 3, puntahan natin ng sandali. Efeso chapter 3 verse 10. Efeso chapter 3 verse 10. Puntahan po natin ng sandali. Efeso chapter 3 verse 10. Sige po, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito po yung pumapatungkol po din sa iglesia kung saan po natin matatagpuan yung karunungan po ng Diyos po. Mga spiritual na karunungan po. Kaya nga po, dito rin po natin malalaman, mauunawaan kung paano tayo makakilos na iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Dito po sa church po, dito po sa pagitan o sa samahan o grupo ng mga taong naligtas, nandito po kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos po. Kaya mahalaga po manatili po tayo sa church. Sa verse 20, basahin po natin sa verse 20, 3, 2, 1. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, kapag sama-sama po tayo, meron pong kapangyarihan ng Diyos po. Alam niyo po, ang hirap ma-experience na kapangyarihan ng Diyos kung wala po tayo sa church. Tama po? Kaya napakalaga pong manatili po sa church. Dahil dito po sa church, kumikilos po yung kapangyarihan ng Diyos. Sinabi rin po dito, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat nating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi po sinabi sa akin. So kung mag-isa po tayo, di ba, kumikilos, mahirap sa katuparan po yung misyon o gawain po ng Diyos. Alam niyo po yung akin at atin ay magkaiba po talaga. Di ba?
Kaya nga po, sinabi po ng Biblia, gumagawa sa atin. Ibig sabihin sa church, dito po yung kapangyarihan po ng Diyos kumikilos. Sa church, isa sa katuparan, yung napakahalagang misyon ng gawain ng pagliligtas. Diba? Kaya sa pamamagitan po ng iglesia, ng church po, kailangan po nating manatili, malaman at maunawaan yung mga karunungan na mula po sa Diyos. Diba? Lalong-lalo na patungkol po sa iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng sama-sama na merong iisang isipan para sa Ebanghelyo. Kaya yung tanong na lang po dito, paano po ba makakagawa ng may isang isipan para sa Ebanghelyo? Para makagawa po tayo na may isang isipan para sa Ebanghelyo, mga kapatid, una, kailangan palagi nating tingnan yung kabutihan ng bawat isa sa atin. Kailangan po natin palaging hanapin kung anong merong kabutihan sa bawat isa po sa atin. Kung titingnan po palagi natin yung kamalian po ng iba, sigurado po hindi po ito magre-resulta ng sama-samang paggawa po o iisang isipan po. Merong isang brother, meron siyang kabutihan na mga nagagawa. Pero marami pa rin ng mga bagay na nagagawa niya pa rin pagkakamali. Diba? Ano po yung kailangan nating gawin? Sitahin ba agad? Pagalitan ba agad? Iwasan ba agad? Una po, kailangan po natin silang ipanalangin at i-encourage sa mga mabubuting nagagawa nila para po sa Panginoon. Diba? Kung may kahinaan po yung brother po na ito, kailangan po natin silang ipanalangin o encourage po. Sa lahat ng mga kapatiran po na nakakaranas po nito. Kaya, kung gagawin po natin ito, di kalaunan, papalaguin po siya ng Diyos, patatatagin po siya ng Diyos, at balang araw, makakasama rin po natin siya para gumawa ng iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Kaya mahalaga po yung gumawa ng iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Kaya yung mga kapatiran din po, kung ipapanalangin at i-encourage po natin sila kapag meron po sila mga kahinaan, makakasama rin po natin sila sa pananalangin po. Di ba? Alam niyo po yung isang pinaka mahalaga na bagay sa church po ay yung pananalangin ng sama-sama po. Yung bawat isa, dinidinig po ng Diyos yung bawat isang panalangin. Pero kung sama-samang nananalangin po yung mga kapatiran, ito po yung mas dinidinig po ng Diyos. Okay? Puntahan po natin sa unang Juan, chapter 5, verse 15. Unang 1, chapter 5, verse 15 po. So bago po maghudas at Apokalipsis, meron pong aklat ni Juan din po, yung unang 1. Unang 1, chapter 5, verse 15. Maganda rin po yung talata po na ito. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung ating nalalaman na tayo ay pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Ang ganda po ng talatang ito. Kung titingnan po natin, 3 beses po nabanggit yung natin. Okay? Sabi po dito, at kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Hindi po ulit akin. Di ba? Kaya nga po, napakahalaga po ng isang isipan para sa gawain para sa Panginoon. At mas mahalaga rin po yung manalangin ng sama-sama po. Di ba? Kaya kailangan po natin manalangin na iisang isipan para sa Ebanghelyo. Kailangan din po natin gumawa, magkakasama na iisang isipan para po sa
Ebanghelyo. Kaya di ba po, pag sa group chat po natin, di ba, pag meron po na ako nakikinig ng Bible seminar, sama-sama. Nagpe-pre-request po tayo. Sama-sama natin ipinapanalangin yung nakikinig ng Bible seminar o kung may gawain man na Bible seminar. Meron din po tayong mga pre-request sa mga kapatiran, nangihingi sila ng panalangin sa GC, di ba? Mga kapatid, tulungan niyo po kami sa aming Kristiyanong pamumuhay dahil mahirap, ganito, ganyan. Kung sama-sama po tayo mananalangin, ito po yung higit na mas dinidinig po ng Diyos po. Mas makapangyarihan po. Diba? Kaya mahalaga po, iisang isipan para sa Ebanghelyo. May nagsabi po, kung namumuhay po tayo na palaging tinitingnan yung kamalian ng ibang tao, o palagi po tayong tinitingnan yung galit nila o yung ibang mga kahinaan nila, kapag ganito natin palaging tinitingnan yung ibang tao, yung kamalian ng ibang tao, ito na rin po ay gaya ng pamumuhay, ng gaya po sa impyerno po. Okay? Kung namumuhay ka naman na tinitingnan lang yung puro kabutihan ng ibang tao, ito po ay gaya ng pamumuhay ng gaya ng sa langit. May isang kwento po, marahil alam na alam niyo na po ito. So, meron pong isang brother, pinahintulutan po siya na pumunta sa langit at sa impyerno po. So, nangyari po sa brother po na ito, una siyang pumunta dun po sa impyerno. Pagpunta niya po sa impyerno, yung mga tao po doon, laging galit, laging nag-aaway, laging nagrereklamo, walang pagkakaisa. So, galit na galit po yung mga tao po doon. Pero sa langit po, sa langit, iba rin po yung kwento. Pumunta po siya sa langit. Pero po doon, sa langit po, laging nagpapasalamat yung mga tao, laging nagtutulungan yung mga tao, nagpupurihan yung bawat tao po. Sa magkabilang panig po na yon, meron po kasing binigay po na rules kung paano po kakain. So, paano kakain? Meron po silang kutsara na napakahaba po. So, sa impyerno, lagi po silang galit. Bakit? Napakamakasarili po nila. Habang kinakain po nila, hindi nila makain yung pagkain nila kasi napakahaba po ng kutsara po nila. So, nagsisikuhan po sila. Doon ka nga. Ba't ka ba nandito? Tapos pag tumatama sa isa, yung mahaba, galit, away sila. Pero sa langit, ganun din po yung rules. Pero ang payapa po sa langit. Mga kapatid, bakit po ang payapa sa langit kahit ganun kahaba yung kanilang kutsara? Dahil nagsusubuan po sila. Diba? Nagtutulungan po sila. Tinitingnan po nila yung kabutihan ng bawat isa. Pinapapurihan yung bawat isa sa kabutihan na meron po sila. Kaya sa langit po, nagtutulungan po sila. Wala pong nagiging problema. Diba? Pakiusap mga kapatid, tingnan nyo po palagi yung kabutihan ng mga brothers and sisters po. Dahil dito, makagawa tayo ng sama-sama na may iisang isipan po para sa Ebanghelyo. Dahil dito, makakapanalangin tayo ng sama-sama sa isang kaluluwa tungo po sa kaligtasan. Diba? Ganun din po sa bawat isa po sa atin, magagawa natin may panalangin yung bawat isa kapag titingnan palagi natin yung kabutihan ng bawat isa po. Kaya kung may pagkakamali man na nagawa yung brother o sister, ano po yung kailangan natin gawin? Manalangin. Pero pag may nagawa po sila na masama sa inyo, ano po kailangan natin gawin? Patawarin. Okay? Patawarin po. Di ba? At tignan na lang po natin. Colossus chapter 3. At least ngayon, yung mga kapatiran po, laging nananalangin kapag may naman. Maganda po yung una po talaga yon, pero kailangan din po natin magpatawad po. Di ba? Colossus chapter 3.
Mahirap pag pinanalangin natin, pero galit pa rin tayo, di ba? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 13. Napaisip po tuloy ako kung nangyari ba sa akin yun. Sige po. Colossians chapter 3, verse 13. Basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Sabi po dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man ay magpatawaran kayo sa isa't isa. Kaya kung may nagagawa man yung ibang tao, brothers o sisters, kailangan natin patawarin yung bawat isa po. Diba? So dito nakalagay din po kung gaano ba dapat natin patawarin yung brother o sister po na yon o yung ibang tao po. Sabi dito, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Gaano po ba pinatawad ng Diyos yung lahat nating kasalanan? Lahat. Tama po? Kung gaano ka pinatawad ni Jesus sa lahat mong kasalanan, ganun din dapat natin patawarin yung ibang tao, ibang brother o sister po. Okay? Kaya dito natin matutupad yung bagong utos ng ating Panginoon pagkatapos po ng kaligtasan. Love one another. Ito ba yung slogan po natin ngayon sa Philippine Life Word Mission ngayon 2026 po. Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Dito natin may papakita yung pag-ibig na natanggap po natin mula sa Panginoon. Paano natin may papahayag yung pag-ibig sa ibang tao? Yung pinakauna rin po ay magpatawaran sa bawat isa. Okay? Di ba sa family po, isa po yan napakahalaga na nilikha po ng Diyos. Di ba? Sa family rin, minsan, meron po mga away. Di ba? Meron mga tampuhan po. Tama po ba? Kaya, kapag merong away, hindi na magsasaing. Diba? Bala kayong magutom dyan. So, hindi na titirhan ng ulam. Diba? Pero di kalaunan, magkakabati po yan. Diba? So, pag nagkabati na, meron na ulit kanin. Meron na ulit ulam. Tama po ba? Dati naalala ko po, nung galit kuya ko sa akin, wala talaga tinira. Galing ako school. Gutom na gutom po ako. Away po ulit kami. Diba? Eh, ngayon pa man, pagkatapos po nun, nagkabati na kami, meron na po ulit, naghahanda na po siya pag uwi ko po. Diba, ganun din po sa mga magulang at sa pamilya. So, bakit po ba nangyayari po yun? Dahil po yun sa pag-ibig. Diba? Nagagawa po natin magpatawad sa family po natin dahil po sa pag-ibig. Diba? Mga kapatid, magagawa natin magpatawad dahil po sa pag-ibig na natanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Patawarin natin yung bawat isa kung mayroon mang mga bagay na hindi po nagagawa sa atin yung ibang tao. Diba? Magagawa rin natin magpatawad gaya ng sa pamilya dahil natanggap po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Diba? Kaya kung isipin po natin, dito po nagsimula lahat. Bakit po ba tayo nandito? Dahil po sa pag-ibig. Diba? Bakit tayo nakakapagpatuloy at nalalaman yung mga bagay o karunungan na tungkol po sa Diyos? Dahil po sa pag-ibig po yan lahat. Diba? Hindi dahil sa maabilidad ka, hindi dahil mabait ka, kundi dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos po. Naunawaan lang natin yung pag-ibig ng Diyos po. Kaya magagawa natin may bahagi rin po ito sa iba. Magagawa rin po natin magpatawad ng ibang mga tao. Diba? Kaya kailangan po natin palaging suotin yung pag-ibig na natanggap natin mula sa Panginoon. Sa verse 14, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Dapat suot po natin palagi yung pag-ibig. Diba?
So araw-araw, gaya ng debate, lagi po tayo nagsusuot ng damit. Mga kapatid, higit dapat nating suotin yung pag-ibig na mula sa Panginoon po. Okay? Kung tinitingnan ko po itong church news, nakita ko po dito, yung slogan po ng Santa Rosa Church, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Magagawa po natin ito. Bakit? Natanggap po natin yung pag-ibig na mula sa Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga po na palaging suotin yung pag-ibig na mula sa Panginoon. So, okay lang po ba? Tingnan niyo po yung bawat isa. Sabihin niyo po, mahal kita. O sa brother lang po ha. Sa mag-asawa lang po. Sa sister. Okay, may limit po tayo. Talaga yung pamahal, mga kapatid. Bakit ko po pinatingnan yung bawat isa? Tayo rin po yung magkakasama sa langit. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, tayo rin po yung mag-fellowship, magpasawalang hanggan sa langit po. Diba? Kaya kung ganito po yung gagawin po natin, una, nasusunod po natin yung utos ng Panginoon na kayo magmahalan sa isa't isa. Kaya makagawa po tayo ng sama-sama na may iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Okay? Kaya mga kapatid, ito po yung una, ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Kaya kailangan natin makipagtulungan na may iisang espiritu at iisang isipan para sa Ebanghelyo. Gumawa ng sama-sama na may isang isipan, manalangin ng sama-sama na mayroon pong isang isipan para sa Ebanghelyo. Okay? Mahalaga po ito. Isa pa po, balikan natin sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1 verse 27 po. Babasahin ko po muli sa verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Sa gitnang part po, meron po nabanggit dito, patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu. Dito po, meron pong word na naninindigan. Sa English po, version NKJV, stand fast. Yung isang meaning po ng stand fast, isang meaning po na naninindigan, manatiling tapat sa isang espiritu. Ibig sabihin ng manatiling tapat, hindi dapat pabago-bago, tapos dire-diretso hanggang huli po. Okay? Yun po ibig sabihin ng naninindigan. Halimbawa, yung pananampalataya na meron po tayo. Alam niyo po yung pananampalataya na meron tayo, meron pong, kailangan po nito ng paninindigan. Di ba? Sa Hebrews chapter 11 verse 1, binanggit po dito, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung pananampalataya na meron po tayo, kahit hindi natin nakikita sa pisikal na paningin sa Jesucristo, naninindigan po tayo dahil ito po ay totoo. Di ba? Yung pananampalataya, kailangan po ng paninindigan po dito. Di ba? Kaya ano po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Naninindigan. So yung una pong paninindigan po dito, ito po yung paninindigan sa katotohanan. Sa salita po ng Diyos na ating sinampalatayanan. Alam niyo po, kung wala tayong paninindigan din sa Ebanghelyo ng kaligtasan na natanggap po natin, hindi po tayo magkakaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Di ba? Kaya meron din po tayong paninindigan. Sa Santiago chapter 1 verse 18, tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sa 1 chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya nga po, sa ating kaligtasan, ito po ay nagsimula sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Ngayon sa ating Kristiyanong pamumuhay,
Patuloy po tayo nag-aaral sa pamamagitan lang din po ng salita po ng Diyos. Diba? Kaya kailangan po nating manindigan po sa salita po ng Diyos sa katotohanan. Alam niyo po, nakakalungkot po, maraming mga Kristyano, maging ngayon sa panahon na malapit na bumalik yung Panginoon sa Kristo, marami po hindi na po sila nanindigan sa katotohanan. Nasa na po sila ngayon? Nabubuhay na muli sa kasinungalingan. Malayo na po sila sa katotohanan. Yung pinaka-worst pa po dito, hindi po sila nagagamit ng mahalaga ng Diyos po. Alam niyo po mga kapatid, bilang ligtas, bilang Kristyano, anong silbi ng buhay kung hindi ka ginagamit ng Diyos? Para saan ka nabubuhay sa mundong ito? Kung hindi tayo ginagamit ng Diyos, kung hindi ka ginagamit ng Diyos, anong silbi ng buhay sa mundong ito bilang ligtas po, bilang anak po ng Diyos? Kaya kailangan natin maghanap ng paraan, manalangin sa Diyos kung paano tayo gagamitin po ng Diyos sa maikling buhay na meron po tayo ngayon. Sa kahit anong paraan po na ayon sa kalooban po ng Diyos. Ngayon pa man, marami na po, malayo na po sa katotohanan. Kaya nga po mga kapatid, panghawakan po natin hanggang huli, manatiling tapat, hanggang huli sa katotohanan po, sa salita ng Diyos. Diba? Hanggang makaharap natin yung Panginoong Kristo, kailangan natin panghawakan yung katotohanan po nito. Ito po yung isang Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Meron din po isang bagay patungkol po sa paninindigan. Nung tinignan ko rin po yung meaning sa English version ng Standfast, sabi po doon, stay in one's place. So, sa Tagalog, pananatili sa lugar kung saan ka dapat naroon. Yun po yung paninindigan. Halimbawa po ngayong oras po nito, saan po ba dapat tayo naroon? Sa church po. Dito po sa sermon, dito po sa fellowship po. Di ba? Ito po yung lugar kung saan dapat tayo naroon sa oras po nito. Ito po yung paninindigan. Di ba? Tuwing may retreat, malapit na po yung Young Adult Retreat, dapat maka-join po yung mga kabataan po doon. Malapit na rin po yung New Year's Retreat, dapat maka-join po yung mga kabatiran po roon. Tuwing Sunday, ngayong oras po na ito, tuwing Wednesday sermon, dapat nandito po tayo, nakikinig po ng salita po ng Diyos. Sa lahat ng fellowship na meron tayo, cell group fellowship, maraming fellowship, dapat tayo manatili sa lugar kung saan dapat tayo naroon. Ito po yung paninindigan. Ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Napakahalaga po ng bagay po na ito. Dapat meron din po tayong mindset na katulad po ni Pastor Johan Ri. Alam niyo po ba yung sinasabi po ni Pastor Johan Ri? Tuwing may retreat po, sinasabi niya, hindi tuloy yung retreat kapag wala ako. Tama ba? So, bawat Kristiyano, narinig ko po yun, dapat bawat Kristiyano, ganun dapat yung paninindigan na meron po tayo. Dapat, tuwing papasok po yung buong linggo, ay, hindi matutuloy yung Wednesday sermon pag hindi ako pupunta. Ay, hindi matutuloy yung Saturday sermon. Ay, hindi matutuloy yung Sunday sermon kung hindi ako pupunta. Dapat ganun po yung mindset po ng Kristiyano. Diba? Kung mananatili at maninindigan po tayo sa lugar o posisyon kung saan dapat tayo naroon, ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Sa Biblia may halimbawa po. Puntahan po natin unang Samuel. Unang Samuel po. Unang Samuel chapter 13. Chapter 14 na lang po, chapter 14 verse 6. Meron pong halimbawa po dito. Unang Samuel, chapter 14, verse 6. Kung nakita na po, mga kapatid,
Okay po. Unang Samuel chapter 14, verse 6. Unang Samuel chapter 14, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo'y dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Dito po yung background po sa Gilgal. Meron po si Haring Saul po yung namumuno po dito sa Israel. Dito po, sa pagkakataon po na ito, yung mga Pelisteo ay lumaban po sa Israel. Alam niyo po, nakasulat po sa chapter 13, verse 22 to 23, wala pong may hawak ng sandata o ng tabak o ng sibat, liban kay Saul, pati kay Jonathan. So wala pong kakayahang lumaban yung kapulungan o yung bansang Israel sa mga Filisteo po. Pero dito po, meron pong malaking digmaan na mangyayari. Dito po, may napakahalagang halimbawa ng paninindigan sa lugar kung saan dapat siya naroon. Sa verse 14, muli po, sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami unang kaunti. Kung isipin natin, alam niyo po si Jonathan at yung tagadala ng sandata, sila lang yung pumunta para labanan po yung mga Filisteo. Dito po sa oras po nito, handa nang mamatay si Jonathan po. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Pinagkatiwala niya na po yung buhay niya para po sa Panginoon. Kaya sinabi niya po dito, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Alam niyo ba si Jonathan, nakakamangha po yung ginawa po niya. Ha? Pero alam niyo po, mas may isang nakakamanghang nangyari po dito. Sa verse 7 po, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo. Ako'y kasama mo. Kung ano ang nasa isip mo, ay gayon din sa akin. Napakadakila po ng ginawa po ni Jonathan dahil gusto niya nang ibigay yung buong buhay niya para sa Panginoon. Pero dito po, meron po nakakamanghang nangyari tungkol po sa tagadala ng sandata. Yung pangalan po ng taong ito, hindi po naisulat sa Biblia, pero nailagay yung ginawa niya dito po sa Biblia. Malalaman po natin ngayon kung bakit po. Yung sagot niya po, sabi dito, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo, ako'y kasama mo. Ano po yung ibig sabihin po nito? Mananatili ako sa iyo. Yung tagadala po ng sandata, nanindigan po siya sa lugar niya kung saan dapat siya naroon. Kahit napakadelikado ng sitwasyon po. Ito pong tagadala ng sandata, nanatili po siya sa lugar kung saan po siya naroon. Sumunod siya, nanatili siya, kahit mamatay po siya. May tanong po ako, ano po yung trabaho ng tagadala ng sandata? Ano po yung dala ng tagadala ng sandata? Tagadala ng sandata. Yun lang po yung trabaho niya. Sa totoo lang po, yung posisyon po na yon, hindi po yung malaking posisyon, maliit na posisyon lang po yun. Tila walang kabuluhan po yung bagay po na yun. Tagadala ng sandata. Okay? Pero dahil nanatili po siya at nanindigan siya sa lugar kung saan dapat siya naroon, naisulat po yung pangalan niya dito po sa Biblia. Naging napakadakila ng ginawa po niya. Okay? Alam niyo po sa church po, napakahalaga po ng paninindigan sa lugar kung saan dapat po tayo naroon. Evangelist, lagi na lang ito yung ginagawa ko. Pastor, lagi na lang tagadala ako ng ganito. Tagagawa ako ng ganito. Naglilinis ako.
nagtatapon ako ng basura, nagluluto lang ako. Mga kapatid, tandaan po ninyo, yung maliliit na bagay po na ginagawa po ninyo sa church, ito po'y gaya ng tagadala ng sandata. Kung mananatili po tayo sa lugar kung saan din po tayo naroroon, sa posisyon na meron tayo, na nilagay sa atin ng Diyos, maging sa gawain po, yung maliliit na bagay sa church, yung pagluluto, yung paglilinis, nagtatapon ka ng basura, nagbibigay ka ng tubig, nagsisilbi ka sa mga brothers and sisters, kahit maliliit na bagay po ito sa church, ito po ay napakadakilang gawain sa Diyos po. Sana po, dito po sa Santa Rosa, wala pang nag-iisip na, ay, lagi na lang ito yung ginagawa ko. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ito po yung napakadakilang gawain po sa Diyos. Lalong-lalo na, di ba, sa mga brothers and sisters po, na pinaglilingkuran po ng bawat isa po. Bakit po naging napakadakila po ito kapag gumagawa kayo ng maliliit ng bagay po sa church, dito po sa church po? Dahil hindi nyo po ito ginagawa para kanino man, kundi para sa Diyos po, sa Panginoon. Diba? Mateo chapter 25 po. Mateo chapter 25. Mateo chapter 25, verse 40. Mateo 25, verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 25, verse 40, 3, 2, 1. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Kaya kung ano po yung ginagawa natin na maliliit na bagay sa mga kabatiran, paglilingkod sa mga kabatiran, maliliit na bagay dito po sa church, ito po ay ginagawa natin sa Panginoon. Diba? Sa Mateo 23 verse 11, sinabi po ng Biblia na ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Sinabi rin po sa Mateo chapter 10 verse 42, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa na maliit na ito, sa pangalan ng isang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Kaya maliit na bagay lamang po, gaya ng tagadala ng sandata, ginagawa po natin ito sa Panginoon. Ito po ay napakadakila sa harapan ng Diyos po. Okay? Kung mananatili po tayo sa lugar kung saan dapat tayo naroon, ito po yung napakadakilang gawain para po sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Muli po, dahil ginagawa natin ito sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nasa ministry po, sa mga nasa gawain, sipin niyo po tayo po yung tagadala ng sandata. Diba? Ito po yung napakadakila sa harapan ng Panginoon. Isang bagay din po si Jonathan, di ba yung tagadala ng sandata, kasama niya, na willing na rin mamatay para po sa kanya. Si Jonathan, kilala niya. Nagtitiwala po siya sa Panginoon. Ito po ang tagadala ng sandata, ninanais niya rin po na malaman ng higit yung kalooban po ng Diyos. Di ba? Kaya nais niya pong lumakad na gaya ni Jonathan na inaalam yung kalooban ng Diyos. Gaya nito po, sa ating mga Kristiyano, kailangan po nating patuloy na malaman yung kalooban po ng Diyos. Sino po ba yung tinitingnan po natin na nangunguna sa atin po? Yung Panginoong Kristo. Diba? Kaya nga, di ba, ayon po sa pag-aaral din po natin, para po tayong little Jesus. Diba? Yung bawat Kristiyano po. So, si Jesus pa rin po yung nangunguna at dapat nating malaman ng patuloy yung kalooban po ng Diyos. Bilang Kristiyano, kailangan natin gawin yung abot ng ating mga kaya na sumunod sa kalooban po ng Diyos. Diba? Kaya paano po ba natin magagawa yung bagay po nito?
kailangan po natin ng higit na mag-aral po ng Biblia. Okay? Higit na magbasa ng Biblia. Higit na magbulay-bulay ng salita po ng Diyos. Napakahalaga po ng bagay na ito. Kaya, mga kapatid, kumusta po yung Bible reading ninyo? Ba? Sa sarili po ninyo, kumusta po yung Bible reading po ninyo? Ano po ba yung resulta ng hindi pagbabasa o hindi pag-apply o meditate ng salita po ng Diyos? Alam niyo po yung malaking kasalanan o yung malaking pagkakamali po, hindi agad po yun agad nangyayari. Nangyayari po yun dahil sa paunti-unti natin paglayo sa salita po ng Diyos. Unting-unting pagwala ng mga pangako ng Diyos sa puso po natin. Napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Ba? Kaya kailangan po natin basahin, pakinggan ng paulit-ulit yung salita po ng Diyos hanggang huli po. Okay? Alam niyo po, yung tukso ng sanlibutan, yung tukso ni Satanas, napakarami na po sa mundong ito. Diba? Para nasapit na po tayo dahil nasa katapusan na rin po tayo ng panahon. Yung temptasyon po ni Satanas, yung tukso po ni Satanas, kung wala po tayong salita ng Diyos, pangako ng Diyos sa puso po natin, madali po tayong matitisod. Ba? Madali tayong mapanghihinaan. Madali tayong manghusga. Madali tayong magrereklamo. Kung wala pong salita ng Diyos sa puso po natin, yung kapangyarihan ng tukso ni Satanas, yun po yung bumibitag po sa atin. Diba? Marami pong nilalagay na bitag si Satanas. Kung wala po tayong salita ng Diyos sa puso po natin, madali po tayong matitisod. Pero kung meron po tayong salita ng Diyos sa puso natin, marami tayong hawak na salita at pangako ng Diyos sa puso po natin, yung kapangyarihan ng tukso ni Satanas ay wala pong kwenta sa atin. Tutuksoin ka lang. Pero yung kapangyarihan, hindi po makakapagpatisod po sa inyo. Okay? Kaya napakahalaga po ng patuloy na pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Gaya po ng oras po na ito. Diba? Isang bagay din po kung bakit napakahalaga po ng pag-aaral po ng salita po ng Diyos, ginigising po tayo nito spiritually. Ba? Nasa anong panahon na ba tayo? Ano na ba dapat yung ginagawa natin ngayong oras po na ito? Nag-i-enjoy pa ba dapat tayo sa panahon na meron po tayo? Palipat-lipat pa rin ba tayo? Sanlibutan? Tapos church? Kapag palagi po tayo nag-aaral ng salita po ng Diyos, kapag palagi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos at pinagbubulay-bulayan ito at sinusunod po ito, tayo po yung pinakamapalan. Diba? Sinabi po sa Apocalypse chapter 1 verse 3, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sabi doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Dahil malapit na po magtapos yung lahat. Diba? Mga kapatid, yung mga tanda ng katapusan ng panahon, lantaran na po sa panahon na meron tayo. Napakahalaga po ng pag-aaral po ng Biblia. Kung mananatili po tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin nananatili po tayo sa church. Diba? Sa pamagitan po ng church, magagawa po nating manindigan sa lugar kung saan dapat tayo naroroon. Kaya kapag meron pong Bible reading, meron tayong meditation, isinasa puso natin yung salita ng Diyos, sinusunod din natin yung salita po ng Diyos, inaasam palagi natin yung salita po ng Diyos, magagawa po natin maingatan yung posisyon na meron po tayo bilang mga anak ng Diyos po. Napakaraming pangako po sa Biblia kung paano po may ingatan yung Kristiyanong pamumuhay na meron po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya muli mga kapatid, naninindigan.
paninindigan sa katotohanan. Di dapat po tayo mapunta sa kasinungalingan, lalong-lalo na sa katapusan po ng panahon. Naninindigan, pananatili sa lugar kung saan ka dapat naroroon. Ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? So, nakadalawa na po tayo. Meron pa pong isa. Bago po tayo magtapos, puntahan natin, Filipos chapter 1. Balikan po natin yung ating main verse. So, ano po muli yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Verse 28 po. Filipos chapter 1, verse 28. Filipos chapter 1, verse 28. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit yung inyong kalagtasan at ito'y mula sa Diyos. Ang ganda po ng pagkakabanggit po dito ng talata. Sa anuman ay huwag kayong matakot. Sa kahit anong problema, sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong pag-uusig, sa kahit anuman, huwag kayong matakot. Ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Puntahan po natin sa Josue. Tingnan po natin isang halimbawa. Josue, Genesis, Exodus, Levitico, Bilang, Deuteronomio, tapos Josue, chapter 1, verse 5 to 6. Josue, chapter 1, verse 5 to 6. Sige po, dahan-dahan, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Ito pong talatang ito ay binigay po kay Josue. Okay? Sa pamagitan po ni Moises, pero ito po ay galing po sa Diyos. Ito pong bagay po na ito rin po ay binabanggit, sinasabi, para rin po sa ating mga Kristiyano. Sa ating mga naligtas po. Yung Diyos po ni Moises, yung Diyos ni Josue, yung Diyos ni David, yun po yung Diyos na sinasampalatayanan po natin, maging ngayon po. Di ba? Yung Diyos po, gaya ng bagay nito, nangako po siya na makakasama natin siya kahit saan po tayo pumunta. Di ba? Mananatili po siyang kasama natin. Sabi po dito, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Napakagandang pangako po. Kaya sinasabi po ng Panginoon, huwag kayong matakot sa anumang bagay. Ha? Yung Diyos po, siya po yung makikipaglaban sa atin. Gaya po na nangyari kila David, kila Josue, yung Diyos yung nakipaglaban sa mga kaaway. Sa mga gumugulo, maging sa sitwasyon po, yung Diyos din po yung gumabay. Kaya sinabi po dito, sa verse 6, di ba? Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Sa verse 9 din po, inulit po dito, yung pangako po ng Diyos, basahin din natin sa verse 9, 3 to 1. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ito po yung pangako po ng Diyos, hindi lang po kay Josue, kundi sa lahat ng mga tunay na naligtas po. Bawat isa po sa atin. Dito may nangyari pong halimbawa,
Ang nangyari po dito, nung malapit na po sila sa lupain po ng Kanaan, nagpadala po yung Diyos ng 12 espiya. Kasama po si Josue at si Caleb. Diba? Alam po natin yung kwento. Yung mga Israelita, sabik na silang makapasok sa lupain na pinangako ng Diyos. Pero sa kasamaang palad, pagbalik po ng mga espiya, yung 10 espiya, natakot po sila. Sabi ng Diyos, ibibigay sa kanila. Sabi ng mga taong ito, yung 10 espiya, mga higante sila, at para lang tayong mga tipaklong sa paningin nila. Pero si Josue at saka si Caleb, sobrang tapang po nila. Hindi po sila natakot. Alam mo yung sabi po nila? Sila'y parang mga tinapay lang sa atin. Madali po bang kainin yung tinapay? Sino po yung nagpandesal dito kanina? Kami po, pandesal kanina. Ang sarap kumain, saglit lang. Kasi madali lang. Kainin yung pandesal. Yung tinapay. Di ba? Alam nyo po, sinabi ni Josue at ni Caleb, yung Diyos yung makikipaglaban sa atin. Kasama natin yung Diyos. Pero yung 10 espiya, takot na takot po sila. Kaya na po nangyari, yung mga Israelita, yung pananabik nila makapasok sa lupaing ipinangako po ng Diyos, sinukuan po nila. Kaya na po nangyari, dinisiplina po sila ng Diyos, binalik po sila sa ilang, paikot-ikot sa napakatagal na panahon po. Pinarusahan po sila, dinisiplina sila ng Diyos. Pinagpapatay po sila. Si Josue at si Caleb, tapos 19 years old below, sila po yung nakapasok lang sa lupain pinangako ng Diyos po. Ano po ibig sabihin po nito? Simple lang po, yung Diyos, hindi po siya kumikilos o gumagawa sa mga takot na tao po. Mga kapatid, huwag po tayong matakot. Diba? Kailangan po natin maging matapang. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Bakit po? Dahil ito lang po yung nag-iisang paraan at napakahalagang paraan para magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Kung lagi po tayong natatakot, ang hirap magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Kanina, pinatingnan ko po yung bawat isa sa atin. Diba? Masaya tayo kanina. Pero sa loob-loob natin, may nakakalungkot na bagay. Bakit po? Yung mga mahal natin sa buhay, mga kilala natin, wala pa silang kaligtasan. Hindi pa nila alam kung ano yung katotohanan. Kung palagi po tayong matatakot, mawawalan din sila ng pagkakataon marahil na maligtas. Sa una, pwede po yun bilang bagong panganak na Kristiyano. Pero habang lumalago po tayo, dapat hindi po tayo matakot. Naranasan niyo na po ba yun? Niyaya mo yung kaibigan mo, pamilya mo, nagplano ka na, i-open ko yung Bible seminar ngayong oras na ito. Pero na nag-order na, kumain na, nag-uwian na, hindi natin na-open yung Bible seminar. Ano ibig sabihin? Natakot. Diba? Natakot. Kaya hindi po tayo dapat matakot, ipahayag yung ebanghelyo ng kaligtasan sa mahal natin sa buhay, mga klase natin, mga kilala po natin. Alam niyo po ba yung koi fish? Sino po may ilaga ng koi fish po dito? Mga pang-ano po yun eh. Mga pang-shush yan. Yung koi fish. Alam niyo po yung koi fish, may mahalaga po siyang katangian. Yung koi fish, pag nilagay mo lang siya sa maliit na aquarium, pwede lang po siyang lumaki na 8 cm lang po. Maliit lang. Maliit lang na isda. Pero pag nilagay mo siya sa pan, sa palaisdaan, yung malaki po, lumalaki po siya ng 15 to 25 cm. Malaki po siya.
Pag nilagay mo po yung koi fish sa ilog, humahaba po siya ng more than 125 centimeter or 1.25 meter. So, ito po yung isang metro. So, mga hanggang dito. Sobrang laki po na isda. Yung koi fish po, depende kung saan mo siya nilagay, doon po siya lumalaki. Alam niyo po, kung yung Diyos, mananatili po sa puso natin na maliit lang, makakilos po yung Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, maliit lang. Diba? Sa mga awit 81 verse 10, sinabi po doon, buksan mo na maluwag ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Buksan mo na maluwag. Sabi ng Diyos, pupunuin ng Diyos yung bibig. Diba? Base sa pagbuka ng bibig. Sinasabi po ng Diyos, huwag mong limitahan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay na meron po kayo. Diba? Nangako po yung Diyos, pupunuin niya yung bibig mo. Nangako yung Diyos, kikilos ng makapangyarihan po yung Diyos sa iyo. Pero huwag niya pong ilagay yung Diyos sa maliit na puso po ninyo. Diba? Lakayan po natin yung puso po natin, mga kapatid. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Kaya depende kung gaano natin lalakihan yung puso po natin para po sa Diyos. Para po sa pagliligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Ganyan din po sa problema at mga kahirapan at mga pagdurusa na nararanasan po natin. Pag nakakaranas po tayo ng mga bagay po nito, hindi dapat tayong matakot. Sa halip, buksan mo na maluwang yung bibig mo at sabi ng Diyos, ito'y aking pupunuin. Kapag nilimitahan lang po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa puso po natin, sobrang liit lang din po na magiging resulta. Diba? Meron pong halimbawa sa Ikalawang Hari. Puntahan po natin sa Ikalawang Hari po. Ikalawang Hari chapter 4. Ikalawang Hari chapter 4, verse 1 to 7. So may liking kwenta po ito. Babasahin ko po, pakasundan po. Ikalawang Hari chapter 4, verse 1 to 7. Babasahin ko po sa verse 1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging alipin niya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. Na magkagayon sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman, at huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan niya at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanyang sinasalinan. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan? At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Ang babae ay dumating at sinabi ito sa tao ng Diyos. Sumagot ito sa babae, humayo ka at ipagbili mo ang mga langis
at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. So ano po yung buod po ng kwento? Dito po meron pong isang babaeng balo na nagkaroon po ng utang. Para masingil po yung utang, yung anak niya daw po ay magiging alipin. So nagpa-counseling po siya. Ngayon sinabi po, kumuha siya ng mga banga. Ngayon, sabi pag nakuha niya yung mga banga, manghiram na rin siya ng mga banga kasi isa lang yung sisidlang banga nila sa bahay. Manghiram sila kahit saan sa mga kapitbahay niya. Pagkatapos, isara yung pinto daw. Tapos napuno po yung mga sisidlan po na iyon. Pagkatapos mapuno yung lahat ng mga sisidlan po na yun, tumigil yung pagdaloy po ng langis. So pagkatapos po nun, sinabi po sa verse 7, humayo ka, ipagbili mo yung mga bagay na yan, tapos bayaran mo lahat ng mga utang. Diba? Ano po yung aral po sa bagay po na ito? Isang bagay po, gaya po ng bagay na ito, nalilimitahan po yung kapangyarihan ng Diyos kapag niliitan lang natin yung puso na meron po tayo. Diba? Depende kung ganong banga yung nahiram niya, doon po magkakaroon ng mas marami na langis at punong mga sisidlan. So siguro kung hindi siya tumigil, siguro higit pa rito yung dinala niya, hindi lang po utang yung mababayaran niya, baka yumaman pa po siya. Diba? Dito sa verse sa verse 4, pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salina ng lahat ng mga sisidlang iyon, at kapag puno na ang isa, itabi mo yun. Sabi po ng Diyos, isara. Sabihin, may limit po yung bagay po na yon. Depende kung gaano karaming banga yung nakuha po nila. Ha? Gaya po ng bagay po nito, kailangan po nating lakihan yung puso po natin. Diba? Alam niyo po, pag nakakaranas po tayo ng kahirapan, meron pong tatlong uri ng tao yung lumalabas po dito. Yung una, kapag nakaranas ng kahirapan, yung mga taong ito, di ba, yung mga tao po, yung unang tao, katangian po ng tao, uri ng tao, sinisisi po nila yung Diyos. Nagrereklamo po sila sa Diyos. Tapos, umaalis na po sila sa church. Yung pangalawa naman po na katangian at uri po ng tao, ang nangyayari, nagtutuon po sila kung paano susolusyonan sa pamamagitan ng pera yung kahirapan po. Tapos unti-unti, nawawala po sila sa church. May narinig din po ako minsan, sinasabi nila, kabuyan nila, ay naniniwala naman ako sa Diyos, okay na siguro yun. So unahin ko muna ito. Kasi mas mahalaga ito sa sitwasyon na meron ako kapag nakakaranas po sila ng kahirapan. Pero meron po ang pangatlong uri ng tao po. Ang nangyayari po, kapag nahihirapan po sila, higit po silang nagtitiwala sa Diyos po. Kapag nahihirapan sila, nagdurusa sila, nararanasan nila yung mga bagay na hindi kaaya-aya, higit po silang dumalago sa Panginoon po. Nilalakihan po nila yung puso po nila para sa Panginoon po. Kaya dito sa kwentong ito, sino po ba yung nagpuno ng mga banga ng langis? Yung Diyos po. Diba? Kung lalakihan lang din po natin yung puso po natin, kikilos po ng makapangyarihan, yung Diyos. Diba? Kung magiging gaya po nito yung bagay, kung magiging ganito po yung isang Kristiyano, ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mga kapatid, may napakadakilang kapangyarihan yung Diyos na magligtas ng maraming kaluluwa dito po sa paligid ng Santa Rosa po. Yung Diyos po, ninanais niya yung lahat ng taong na maligtas. Sa paligid natin, pamilya natin, kakilala po natin. Pero tandaan po ninyo, depende po ito sa puso ninyo kung natatakot ka ba o hindi.
Yung Diyos po, makakagawa siya ng makapangyarihan, depende po sa puso po na meron po tayo. Sa Bible seminar, napakahalaga po yung continuous evangelism po. Kapag meron tayong Bible seminar, huwag po tayong sumuko agad. Kapag ayaw na po, nang ini-invite po natin. Hanggat hindi po natatapos po yung Bible seminar, dapat tuloy-tuloy po tayong nag-evangelize. Yung iba, kapag hindi pumayag yung naimbitahan nila, tumitigil na sila sa pag-evangelize. Sinasayang nila yung buong pagkakataon na ma-open yung heart ng naimbitahan o may imbitahan din po nila. Diba? Kaya, session 1, kapag hindi po dumating yung mga invitees, imbitahan natin sa next day. Sa next day, mag-imbita pa tayo ng mas marami na hindi natin naimbitahan. Tuloy-tuloy po hanggang magtapos po yung Bible seminar. Minsan, sa session 5, kahit isang beses lang nakapanood yung taong yun, doon po na-open yung heart po nila. Diba? Then, makikinig sila ng session 1, record din. Then, maaari na po sila maligtas. Pero kung lilitan po natin yung puso po natin, ang hirap po makapagligtas kahit isang kaluluwa. Kaya napakahalaga po, lakihan po natin yung puso po natin. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Kaya, ito po yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Kaya, ngayong araw po nito, sama-sama po nating napag-aralan yung Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, kailangan nating sama-samang gumawa, magkaroon ng iisang isipan para po sa Ebanghelyo. Kailangan din natin manatili sa lugar kung saan dapat tayo naroon. At ganoon din po, hindi dapat tayo matakot. Okay? Kaya napakahalagang paraan, yung hindi pagkatakot, di ba, na makapagligtas ng kahit isang kaluluwa para po sa Panginoon. Sa mga problema na meron din po tayo, hindi po dapat tayong matakot. Lakihan po natin yung puso na meron po tayo at doon po natin makikita kung gaano po kadakila yung ating Panginoon. Diba? So kung lahat po ng ginagawa po natin, yung bagay po nito, gaya ng pangako po ng Diyos, susuklian niya rin po ito sa ikalawang pagdating niya. Diba? Sinabi po sa Apocalypse chapter 22 verse 12, sinabi po roon na yung Panginoon ay malapit na dumating. Dala ko ang aking gantimpala na ibibigay sa inyo sa bawat isa na ginawa ko ninyo. Hindi po sa resulta. Hindi ko kung mabigo ka lang sa evangelism, tinitingnan ng Diyos yung mga prayer mo, yung pagsasakripisyo mo, paghahanda mo, yun po yung susuklian niya. Hindi po yung resulta. Kaya, kung alam natin yung bagay po na ito, kailangan natin mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala dapat tayong sinasayang na oras sa panahon na mayroon po tayo. Okay? Sa mga awit chapter 21, 21 verse 3, tandaan po natin mga kapatid, hindi lang po kaligtasan yung bit-bit ni Jesus para po sa atin. Kaakibat po ng kaligtasan, kasama ng kaligtasan ay yung kalwalhatian po. Gantimpala po. 21 verse 3, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sinasalubong mo siya ng mabubuting pagpapala, pinuputungan mo siya ng koronang dalisay na ginto sa ulo niya. Kaya yung Diyos, hindi lang po kaligtasan yung nais ibigay niya po sa atin. Gusto niya rin pong ibigay yung koronang dalisay na ginto. Kaluwalhatian po yung ibig sabihin po nito. Gantimpala ayon sa iyong ginawa. Kaya, bawat isa po sa atin, ayon sa katotohanan po, yung iba makakatanggap ng maluwalhating gantimpala o kaluwalhatian, yung iba naman, hindi po. Kaya depende kung gaano tayo nakilahok sa gawain ng Panginoon.
Last verse po, Job chapter 31. Job chapter 31. So nagbabasa po ako kagabi. Ito po yung isang bagay na naunawaan ko po. Depende sa pakikiluho po natin, doon natin makukuha yung gantimpala at kalooban natin na inhanda ng Diyos para po sa atin. So kung alam natin yung pangako po na ito, yung talatang ito, maaaring maging iba yung pamumuhay natin sa mundong ito. Basahin po natin sa verse 4, 3 to 1. Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Ibig sabihin, bawat hakbang, bawat plano, bawat gawa, susuklian po ng Diyos. Gumagawa po tayo ng tahimik para po sa Panginoon, susuklian po ito ng Diyos ng napakadakilang kaluwalhatian. Sabi po dito, nakikita, hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Napatanong po ako, bakit kaya binibilang ng Diyos yung mga hakbang ng ano? Wala ba siyang magawa? Pero alam niyo po, isa pong bagay yung pinaunawa sa akin. Binibilang niya po ito dahil gusto niyang suklian yung mga sakripisyo po. Nung nasa Palawan po ako, na may exchange pulpit din po ako sa Palawan one time. Nang papasok po ako na malayo po yung pinuntahan ko sa Tanatanaon. Sobrang layo po, tapos yung mga kabadira, naglalakad po mga 15 to 30 minutes, tapos sa putikan po. Sa putikan po sila naglalakad, papasok po. So nag-Bible seminar po ako doon, habang galing kami sa labas, papasok, naglalakad yung mga kapatid, papasok po. Naalala ko po yung talatang ito. Bawat hakbang binibilang po ng Diyos. Kaya yung bawat hakbang po ng pampunta nyo dito, sa Sunday sermon, sa fellowship, sa Wednesday sermon, sa mga retreat, sa lahat ng hakbang ay binibilang po ng Diyos. Diba? Kaya kung alam natin yung katotohanan na ito, sino makakapigil na makilaho sa paggawa ng gawain po ng Panginoon? Kung alam po natin na susuklian po ito ng Diyos, wala po makakapigil po sa inyo na gumawa para po sa Panginoon. Diba? Kaya malapit na po dumating yung Panginoon, yung lahat ng mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari na. Kaya gaya po na napag-aralan natin ngayon, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, especially po sa Santa Rosa Church, mamuhay po tayo ng Kristiyanong pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Lamang po tayong lahat ay umuko at manalangin. Diyos, sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa napakadakilang kaligtasan na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat din po sa oras po nito na pinaalalahanan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita na kailangan namin mamuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo po ni Kristo. Tulungan niyo po yung mga kapatiran ng Santa Rosa Church, kasama po nila Evangelist Gian at yung kanyang sambahayan, na mapaglingkuran po namin kayo ng sama-sama at manalangin po ng sama-sama sa inyo, alang-alang sa inyong kaluwalhatian. Gamitin niyo rin po yung lahat ng mga kapatiran at bawat isa po sa amin, namang Diyos, sa napakadakilang gawain ng pagliligtas para po sa inyong kaluwalhatian. Inanais po namin na magamit niyo po kami, amang Diyos, kaya pakiusap, lalong-lalo na sa katapusan ng panahon, patuloy niyo po kami pakalinisin, na gaya na naming malinis sa inyong harapan. Tulungan niyo rin po yung bawat isa sa amin na magamit yung oras ng mas mahalaga para po sa inyo at alang-alang sa inyong kaluwalhatian. Amang Diyos, maraming salamat po sa oras po nito. Kaya lamang po ang siyang maluwalhati at wala na pong iba. Ingatan niyo rin po yung bawat isa, lalong-lalo na po sa gawain ngayong araw po nito na natitira pa, naway maluwalhati lamang po namin kayo at maging sa hanggang humarap po kami sa inyo. Maraming salamat po sa oras na ito, Amang Diyos, sa paggabay ng tulong at gabay ng Espiritu Santo. Ito po ang lahat ng aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.